Sa panahon ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal, ang paraan ng kanilang pag-aaral ay hindi kasindali ng pag-aaral natin ngayon. Merong sama-sama silang magkamag-aral na nag-uusap at nagtutulong-tulong sa kanilang mga aralin at pinapaunawa sa isa't isa kung mayroon man silang hindi naintindihan ukol sa kanilang mga aralin. Mayroon ding mga pagkakataon na ikaw mismo ang pupunta sa mga lugar para mag-conduct ng research at ma-experience ito personally. Si Rizal din ay creative person talaga at mahilig din siyang sumulat ng mga tula, nobela at iba pa habang tinatanaw ang maiwalas na kapaligiran at kalangitan. Sumusulat din siya ng liham para sa kanyang mga kaibigan in a very creative way na talaga siya at sinulatang kaibigan lamang niya ang makakaunawa nito. At makikita natin dito ang isang halimbawa ng makalumang estilo ng pagbasa ng mensahe na isa sa ginawang ni Rizal sa kanyang kasintahan. He spent his spare time din upang magbasa at palawakin pa ang kanyang kaalaman kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit naging emperor si Rizal sa kanilang klase. Sa panahon naman natin ngayon, mas madaming modernong pamamaraan at epektibong pamamaraan na ginagamit sa pag-aaral. Mayroon tayong tinatawag na library kung saan dito ay may mga libro na we can use for our studies. Every subject ay may libro sa library na maaari natin gamitin to help us either project man or assignment. Pwede din mag-review dito dahil tahimik at mas makakapag-focus ka talaga sa binabasa mo at maaari ding matapos mo kaagad ang iyong mga gawain. May mga computers din dito na maaaring gamitin upang mas mapadali ang research natin o mga iba pang gawain. Tunay nga ba na ang way ng pag-aaral sa panahon noon at sa ngayon, ngunit pareho pa din ang layunin ng bawat isa ang makapagtapos dahil ang edukasyon ay tunay ngang napakahalaga sa ating mga mag-aaral. Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong